Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Ginang Justin Chait, ang inyong guro sa Filipino 7. Tayo ay nasa ikatlong markahan at panibagong aralin na naman ang ating pagtutuunan ng pansin. Sa quarter na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng ating wikang Filipino sa iba't ibang anyo ng teksto, akda, at karanasang pampanitikan. Kaya, siguraduhin handa ang inyong mga lapis, kwaderno, at higit sa lahat ang inyong isip at puso sa pagkatuto. Halina't simulan natin ang ating makabuluhang paglalakbay sa mundo ng Filipino. Sa araling ito, pag-aaralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol at ang mga positibo at negatibong epekto ng pananakop ng Espanya. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Isa-isa ang mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Espanya kaugnay ng mga tekstong pampanitikan. Una, natatalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Pangalawa, natutukoy ang tema at paksa na ginamit sa panitikan. Pangatlo, napahahalagahan ang kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop. Nasusuri rin ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Natutukoy ang mahalagang elemento at detalye sa mga akda na ipaliliwanag ang mensahe o pahiwatig at kaisipang napakaloob sa mga akda. Nasusuri rin ang mga tekstong biswal batay sa mga elemento. Nasusuri ang elementong biswal sa kahulugan ng teksto. Bago natin simulan ang ating panibagong talakayin, atin munang sagutan ang mga sumusunod at ibigay ang mahahalagang kahulugan nito. Una ay ang salitang Espanyol. Pangalawa ay ang panitikan. Pangatlo ay ang pasyon. At ang pang-apat ay ang dasal. Bibigyan ko kayo ng 4 na minuto upang ibigay ang mga kahulugan nito. Para naman ating maproseso ang inyong pag-unawa, dapat nating sagutan ang mga patnubay na tanong. Basahin ang mga gabay na tanong bago basahin ang akda bilang gabay sa inyong pag-unawa. Unang katanungan ay, ano-ano ang tema at paksa ng panitikan sa panahon ng Espanyol? Pangalawa, paano nabago ang paksa ng panitikan sa panahong ito? Pangatlo, anong damdamin ang naghahari sa mga akdang pampanitikan sa panahong ito? Pang-apat, masasalamin ba sa panitikang lumaganap sa panahong ito ang kalagayan at kultura ng bansa? Patunayan. At panglima, paano naging kasangkapan ang panitikan ng diwang makabayan sa panahon ng Espanyol? Ngayon naman, atin nang basahin ang kaligirang pangkasaysayan sa panahon ng mga Espanyol. Ang panahon ng Espanyol ay isang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas na nagbibigay daan sa malalim at makulay na bahagi ng panitikan. Ang ugnayang Espanyol at Pilipino ay nagsimula noong ika-16 taon nang ang Portugis na si Fernando Magallanes ay dumating sa ating kalupaan noong 1521. Marami pang ekspedisyong ipinadala sa ating lupain ang Espanya hanggang sa pinangalanang Las Islas Filipinas ang ating mga lupain bilang parangal kay Haring Felipe ng Espanya ni Ruy Lopez de Villalobos noong 1543. Mas naging matagumpay ang pananakop ng mga Kastila nang dumating si Miguel Lopez de Legazpi na itinuring na unang gobernador general ng Pilipinas noong 1565. Sa pagpasok ng mga Espanyol, nagkaroon ng malaking impluwensya ang kanilang kultura sa Pilipinas at ito ay naging lalong masigla sa larangan ng panitikan. Ang relihiyong Katoliko, sistema ng edukasyon, at iba't ibang aspekto ng kanilang kultura ay nagbigay daan sa pag-usbong ng literatura sa bansa.
ang mahigit na 300 taong pananakop at paniniil ng Espanyol sa ating bansa ang sanhi ng unti-unting pagkabuo at paglaganap ng damdaming makabayan sa mga Pilipino. Nagkaroon ng mga bagong kilusan sa politika at panitikan sa Pilipinas. Ang dating diwang makarelihiyon ay napalitan ng damdaming mapaghimagsik. Ang naging paksa ng panitikan sa panahong ito ay pawang pagtuligsa sa pamahalaan at simbahan at nag-udyok sa mga Pilipino na maggising at magkaisa upang matamo ang minimithing kalayaan. Isa sa mga pangunahing ambag ng Espanyol sa panitikan ay ang paggamit ng abecedaryo ng mga sinaunang Pilipino. Ipinakilala ng mga misyonaryo ang alpabetong Latin at sa pagunlad ng oras, nagsulat ang mga Pilipino gamit ito. Isa sa mga unang akdang na ilathala ay ang Doktrina Kristiyana, isang aklat na nagtuturo ng mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo. Inukit ito sa kahoy at ipinamahagi sa iba't ibang komunidad. Ang dulang Moros y Cristianos ni Juan de la Concepcion, isang paring Espanyol, ay nagbigay tuwa sa mga tao sa harap ng mga sumasayang prinsesa at mga kabalyero. Isa itong halimbawa ng dulang pinasikat ng mga misyonaryo upang ituro ang Kristyanismo at mas mabilis na paraan. Bukod sa mga relihiyosong akda, naging sikat din ang mga awit tulad ng kundiman at harana. Sa mga ito, naihahayag ang damdamin ng mga Pilipino sa pamamagitan ng musika at tula. Ang mga kundiman ay karaniwang naglalaman ng mga paksang kaugnay sa pag-ibig, kalungkutan at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga obra ni Francisco Balagtas, ang tanyag na Makata, Lorante at Laura. Ang kanyang likha ay naglarawan ng kanyang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng katarungan. Bukod kay Balagtas, marami pang ibang makatang Pilipino ang naging kilala sa kanilang mga likha. Ngunit, hindi rin maikakaila ang pagkakaroon ng mga kontrobersyal na aspekto ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal ay naglalarawan ng mapanupil na sistema ng kolonyalismo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Ang mga akdang ito ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na makipaglaban para sa kanilang kalayaan. Sa kabuuan, ang panahon ng Espanyol ay naging isang yugto ng makulay at makasaysayang pag-unlad sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ang mga akdang likha ng mga misyonaryo, makata at makatao ay nagbigay halaga sa kultura at identidad ng mga Pilipino. At hanggang sa kasalukuyan, ito ay naglilingkod bilang pundasyon ng masusing pagsusuri at pag-unlad ng panitikan sa bansa. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!